minsan tayo ay nalulungkot, nawawala minsan sa buhay dahil iniisip natin yung isang maliit na pagkakamali ay apektado lahat ang ating buhay. Mga kapatid, huwag mong hayaan ang isang maliit na pagkakamali ay maapekto ang mabuti mong ginagawa. Do not allow one small mistake to ruin your whole life. Huwag mong pasakop ang masama sa ginagawa mo ng mabuti. Halimbawa, kung meron man ayaw sa iyo, kung meron man naninira sa iyo, sa trabaho mo, sa barangay nyo, sa simbahan, isipin niyo po, isang tao lang yan. Meron pang maraming tao na nagmamahal sa iyo, na totoo sa iyo. Kung ayaw ka niya, di lumayo ka. Kung sinisiraan ka, wag mong pagpilitan ang iyong sarili diyan sa taong yan. Ganyan tayo Dahil lang merong isang tao na naninira sa atin, binabaliwala na natin yung mga ibang nagmamahal sa atin. Tandaan mo, isang tao lang yan. Kung man meron po tayong problema, halimbawa, kung ikaw man ay bumagsak sa iyong pag-aaral, o kaya naman hindi ka pumasa sa iyong ina-applyan na visa, tandaan niyo po, isang karanasan lang yan. Sa susunod, mag-aral ka na mabuti, papasa ka. Hindi mo alam, hindi pa talaga panahon sa iyo para ikaw ay mag-abroad. Isipin mo, may ibang plano pa ang Diyos sa iyo. Huwag kang magpapa-apekto diyan sa isa at maliit na pagsubok, diyan sa isang maliit na pagkakamali at kabiguan ng iyong buhay. Amen? Kung man dumating yung naniningil sa iyo, pinagmumura ka dahil hindi ka makabayad, wag mo naman sisirain yung tulog mo dahil dyan. Matulog ka na mahimbing. Kesa dun sa nahihilo ka, wala ka na ng pera, baka magkasakit ka pa. Lalo pang dumoble ang iyong problema. Hindi po ba? Wag mong hayaan yung iyong utang para hindi ka mag-enjoy sa iyong buhay. Amen? Kung pagkatapos kang pagalitan ng iyong boss, ng iyong amo, doon sa day off mo, mag-relax ka, mag-enjoy ka, lumabas ka, kumain ka kasama ng mga kaibigan mo. Alisin mo muna sa isip mo, yung boss o amo. Alam ko po, masakit kung malalaman mong yung minamahal, may cancer, malignant, itong tumor. Nakikita mo, malaking dagok o epekto sa pamilya. Minsan, ayaw nang lumabas, na may sakit sa kanyang silid. Makikita mo yung mga ibang kapamilya palagi na lang umiiyak. Mga kapatid, kung habang may buhay, meron pang pag-asa. Kung habang humihinga pa, make the most out of it. May cancer na nga yung tao, may sakit. Lalo pang manghihina yan kung palagi kayong nakikita na kayo'y nagmumukmok, nakasimangot. Wala ka na magagawa kung nandiyan na yung sakit na yan dyan. Di po ba? Pero wag nyo naman sisirain yung inyong buhay, yung inyong tuwa. Gawin nyo ang lahat. Sulitin nyo yung panahon na binigay ng Diyos sa inyo. Kahit wala pa yung Valentine's, mag-celebrate kayo ng Valentine's. Kahit wala pa yung birthday niya, pag-birthday nyo na siya. Pagkatapos ng birthday, edi magpasko na kayo. Hindi mo alam hanggang saan yung buhay ng tao. At least, kung mawawala yung buhay niya, masasabi nyo na nagsaya kayo, nagsama-sama kayo, nagalak kayo. You have made beautiful memories. Mas nakakalungkot pa nga. Yung mga iba, hindi po ba? Wala nga sakit, pero hindi naman pinapansin. Di po ba mas maganda na nalaman mo, kakaunti na lang oras na natitira. Pagkatapos hindi nyo sinayang yung oras at panahon na sama-sama kayo. Mga kapatid, hindi mo maaalis yung mga bagay na hindi natin gusto, yung mga masasamang bagay sa ating buhay. Life can never be perfect. Life will never go as you want it to be. Life will never go as you planned it to be. Pero tandaan po natin mga kapatid, that we should not let these bad experiences ruin our whole day. Do not allow one mistake to destroy your whole life. Do not allow one bad person to dictate the direction of your life. Magkakaroon at magkakaroon na mga hindi magagandang karanasan sa ating buhay. Pero tandaan mo, kamukha ni Judas, iisa lang yan. Kakaunti lang yan at sandali lang yan. Binigyan pa rin tayo ng kapangyarihan ng Diyos kung saan pwede natin piliin na maging masaya. Piliin mo pa rin tignan at bigyan ng oras at ng pansin ang mga ibang mabubuting nangyayari sa iyong buhay. Tandaan mo,
isang maliit lang na parte ng iyong buhay ang problema. Pero mas marami pang blessing, mas marami pang grasya ang nangyayari sa buhay mo at pinagkakalob ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang magpa-apekto sa mga masasama na dumadating sa buhay mo. Purihin mo ang Diyos at pasalamatan sa mas marami pang biyaya na nandiriyan sa iyong buhay. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong blessing at tulungan mo ko na huwag magpa-apekto sa mga kakaunti na masama na nangyayari sa aking buhay. Hindi sila ang magbibigay ng direksyon sa aking buhay, kundi ikaw lamang. Sundan natin palagi ang Diyos dahil kung nasaan siya, nandiyan ang buhay, nandiyan ang tuwa, nandiyan ang kapayapaan.